Nagkalat ang iba't ibang definisyon at pamamaraan pagdating sa pagiging isang albularyo. Marami ang pumupuna at marami rin ang hindi naniniwala sa ganitong uri ng kakayahan. Sa modernong panahon, lalong-lalo na sa larangan ng medisina, doktor o nurse ang pangunahin nating takbuhan kapag dinapuan ng sakit, kanser at iba pang mga sakit. Pero alam nyo ba, noong dekada 90 ay bihira lamang ang mga ospital o pagamutan sa mga liblib na lugar at ang takbuhan ng lahat, albularyo. Halina't saksihan ang isang bantog na albularyo na talaga namang kinatatakutan noon sa isang baryo na matatagpuan sa probinsya ng Capiz. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa mga tagapakinig ng Ansundo Horror Stories. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking liham na naglalaman ng kwento patungkol sa aking karanasan at sa tinatawag po nating albularyo. Siya nga po pala, ako po si Emong at naririto po ang ibabahagi ko pong kwento. Nagmula at ipinanganak po ako sa isang baryo na matatagpuan sa probinsya ng Capiz. Tama po ang narinig niyo, Kuya Bari. Capiz na talaga namang sikat pagdating sa kwentong katatakutan, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa mga aswang. Hindi ako kukontra o ipagtatanggol ang aming lugar dahil lahat naman iyon ay nangyari at may katotohanan. Ngunit isang bagay ang nais kong linawin. Ito ay noon pa man ito nangyari, kaya sana huwag niyong katakutan ang aming lugar ngayon. Ang isasalaysay ko po, kung hindi po ako nagkakamali, ay naganap noong pangtaong 1991. Kung ikukumpara ang kabuuan ng baryo namin noon at sa ngayon, talaga pong napakalayo. Noon kasi, iilan lamang ang mga bahay na nakatayo at halos ilang metro ang pagitan. Noon din ay wala pang masyadong matataas na mga infrastruktura o mga gusali at wala rin po kami noong elektrisidad, kaya naman gasera at sulo ang nagsisilbi naming ilaw, lalong-lalo na kapag sasapit na ang gabi. Habang lumalaki po ako noon sa aming baryo, mas nagkakaroon na ako ng malinaw na pag-iisip tungkol sa mga nangyayari sa aming lugar. Bukod doon, marami rin ang balitang mga namamatay sa aming karatig baryo dahil daw sa paglaganap ng mga aswang. Ngunit alam mo ba, Kuya Bari, pakiramdam namin ay ligtas po ang aming baryo dahil dito nakatira si Mang Hermano, ang bantog na albularyo na talaga namang kilala noon sa probinsya ng Capiz. Balita ko nga, mag-isa lamang sa buhay itong si Mang Hermano dahil hindi nito binalak na magkaroon ng sariling pamilya. Mas pinili raw nitong ilaan ang buong buhay sa pag-aaral lamang ng mga orasyon, ng mga pamamaraan at mga gawain na may kinalaman sa pagiging isang albularyo. Bago ko po isalaysay ang sarili kong karanasan sa kamay ng albularyong ito, nais ko po munang ilahad ang ilan sa mga bagay na may kinalaman po sa kanya. Mga senaryong nagawa nito na talaga namang pong nakakamangha, hindi lamang sa akin kung hindi sa buong baryo namin at karatig lugar. Siguro, Kuya Bari, nasa 14 na taong gulang po ako noong una kong masaksihan ang kakayahan nitong si Mang Hermano. May mag-ina po noong lumapit sa kanya. Ang anak daw nito ay may sakit. Tulala iyon sa kawalan at minsan ay ngumingiti na akala mo'y may kalarong hindi namin nakikita. Makapal na rin ang itim sa ilalim ng mga mata nito na mapapansin mong walang tulog o puyat dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kumuha si Mang Hermano ng kulay itim na singsing at isiniot sa pinakagitnang daliri ng kaliwang kamay ng batang iyon. Maya-maya'y nagsisigaw ito na animoy nasasaktan kahit wala pa namang ginagawa ang albularyo.
Hindi nagtagal, nakita kong hinimas ni Mang Hermano ang isa sa kanyang kwintas na hugis trianggulo. Pumikit siya at bumigkas ng mga dasal na 3 beses niyang inulit. May pangalan din siya ng santo na tinatawag at ang huling banal na tinawag nito ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Matapos yun, gamit ang hinalaki mula sa kanang kamay, inilapat niya iyon sa noo ng babae at gamit naman ang kaliwa, marahan itong hinuhugot ang isinuot na singsing. Nagsisigaw pa ng nagsisigaw ang bata habang tila napaparalisa. Nang maalis ang singsing, bumagsak ito sa bisig ng kanyang ina. Napaglaruan siya ng duwende. May bagay sa bakuran niyo ang nasagi ng anak mo, kaya siya naparusahan at pinaglaruan. Dalhin mo ito roon at samahan mo ng 3 hilaw na itlog, 3 barya at magdasal ka. Salaysay ni Mang Hermano at ibinalot sa isang tela ang singsing, saka ibinigay sa ina ng batang nabiktima. Kuya Bari, mas humanga po ako kay Mang Hermano nang hindi nito tanggapin ang perang ibabayad sana ng babae. Ang sabi niya lang, bilang kabayaran, humingi sila ng tawad sa lamang lupang na merwisyo sa anak niya. Dagdag pa niya, mas maging maingat na daw sa paligid at irespeto ang lahat ng nilalang dito sa mundo. Isa pang pangyayari ang nasaksihan ko na may kinalaman naman sa kulam at barang. Magdadapit hapon na noon nang dalhin ng isang ama ang anak nitong lalaki kay Mang Hermano. Nagsusuka iyon ng mga uod na talaga namang nakakadiring pagmasdan. Sa tuwing susuka rin iyon ay halos kapusin ito ng hininga. Bukod doon, halos nabubulok na ang kanyang paa at akala mo'y impeksyon sa kung anong sakit o bagay. Kumuha si Mang Hermano ng may kalakihang batya. Naglagay siya ng tubig doon at ilang kutsara ng asin. Pagkatapos, kumuha iyon ng mga dahon at pinausukan. Nilagay rin sa batya na may tubig at nagbuhos din ng kulay itim na langis. Inalalayan niya ang batang lalaki at ibinabad doon ang paang nabubulok na. Nang muli itong magsuka, sinalo ni Mang Hermano ang mga uod. Dahil doon, Kuya Bari, parang ako rin tuloy ay muntik ng masuka. Sinuri niya ang uod at saka binanggit ang katagang barang. Nanlaki ang mga mata ko kasi noong mga panahong iyon, ang pambabarang po ay isang nakakatakot na gawain at kadalasang ginagamit ito bilang paghihiganti sa mga taong nagkasala sa kapwa nila. Nang tignan ko po ang bata, parang imposible namang magkasala ito ng malaki o baka ang ama nito. Nakipagtalik ka sa isang babae. Nang sabihin niyang buntis siya, hindi ka na nagpakita at nagpanggap na wala kang naaalala. Dahil doon, lumapit siya sa isang taong may ganitong kakayahan at ang anak mo ang biniktima niya. Wika ni Mang Hermano. Dahil doon, Kuya Bari, napanganga talaga ako sa mangha. Hindi lang ito magaling na manggagamot, tila manghuhula rin sa dahilan ng isang sakit. Napatango ang ama ng bata at inamin nitong ginawa nga niya iyon. Napailing-iling na lamang si Mang Hermano at nang muling susuka ang bata, tinakpan niya ang bibig nito. Muling pumikit at gamit ang isang kamay, ibang kwintas naman ang hinawakan nito. Kagaya ng una, nagdasal ito na inulit ng 3 beses habang tinatawag ang pangalan ng isang santo, ng Ama, ng Espiritu at ni Hesukristo. Ilang sandali lang, nagwala ang batang lalaki
at nagbago ang boses nito. Inutusan ni Mang Hermano ang ama na hawakan ito ng mahigpit. Maya-maya pa, nagsalita ang bata na parang boses ng isang matandang babae. "Huwag kang makialam, bulaang albularyo. Akin ang batang ito. Ako lang ang may karapatan sa katawan nito." Galit na galit nitong sigaw. Bulaan?" Tanong naman ni Mang Hermano. Kumuha ito ng tila patulis na kahoy at marahang ibinaon sa liig ng batang lalaki. Dahil doon, nagsisigaw ito na mahahalata mong nasasaktan. "Ha! Tandaan mo ang pangalan ng albularyong tinawag mong bulaan. Hermano!" Dagdag pa nito, Kuya Bari. Iginapang nito ang talim ng kahoy na iyon pababa sa katawan ng bata. Nang makarating sa kaliwang kamay, itinusok niya iyon sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki. Maya-maya'y nagsisigaw ito at muling nagsalita na nasa boses pa rin ng matandang babae. Tama na, Hermano. Hindi na mauulit. Pakakawalan ko na ang katawan ng batang ito. Pakiusap, tama na!" Sunod-sunod nitong sabi sa albularyo. Nang masiguro ni Mang Hermano na nakaalis na sa katawan ng bata ang mambabarang, itinigil niya rin ang kanyang pagtusok. Pinayuhan niya ang ama na humingi ng tawad sa pagkakasala nito at magbagong buhay na. Kagaya din ng una, hindi rin ito humingi ng kahit anumang kabayaran. Kuya Bari, naging dahilan din iyon kaya madalas ko pong panoorin pa ang ginagawa ng albularyong si Mang Hermano. Noong mga panahong iyon, marami rin siyang kapwa albularyo pero ang pangalan niya ang matunog dahil nga naman sa galing niya at pamamaraan. Hanggang isang araw, habang pinagmamasdan siya sa panggagamot nito sa isang sinaniban daw ng masamang espiritu, tinawag niya ako at inutusang kunin ang pulang tela na nakapatong daw sa lumang baul. Nagulat nga ako, Kuya Bari, dahil hindi naman niya ako kaano-ano, pero pinagkatiwalaan niya akong kunin ang isa sa mga gamit niya. Hindi ko ba alam pero tila may sariling buhay ang mga paa ko dahil naglakad iyon papunta at papasok ng bahay ni Mang Hermano. Mula sa kanyang silid, nakita ko ang baul na sinasabi niya at pulang tela na nakapatong doon. Ilang segundo rin akong napamasid sa loob ng bahay niya. Pakiramdam ko kasi sa mga sandaling iyon ay napakabanal talaga ng lugar na iyon. Ilang sandali, dinampot ko na ang tela at mabilis na bumalik po sa kanya. Akala ko ay kukunin niya pero inutusan niya rin akong itali raw iyon sa noo ng babaeng sinasaniban. Ako naman, Kuya Bari, walang alinlangan kong ginawa ang inutos niya. Nang maitali, bumagsak ang katawan ng babaeng halos lumutang na nga sa ere. Hindi na ako bumalik pa sa pwesto ko at masaya kong pinanood ng malapitan ang panggagamot ni Mang Hermano. Binigkas nito ang dasal na ama namin ng 3 beses. Pagkatapos muli itong humawak sa isa sa mga kwintas at ibang santo naman ang kanyang tinawag. Nang banggitin ang ngalang Hesukristo, tumigil ang babae sa pagwawala. Tumayo naman si Mang Hermano at inalis ang pulang tela na itinali ko sa ulo ng babae. Ibinigay niya iyon sa mga magulang na nasa Niban at sinabing sunugin ito sa lugar kung saan sinapian ang kanilang anak. Matapos nun, Kuya Bari, tumitig sa akin si Mang Hermano at tumango na tila sinasabi niyang mahusay. Doon na rin po nagsimula na mas makilala ko pa si Mang Hermano bilang isang bantog na albularyo. Isang araw kasi, Kuya Bari, isinama niya ako sa isang baryo. Ipinaalam niya ako sa aking inang at itang. Sinabing magiging maayos ang kalagayan ko
anuman ang mangyari. Noong mga panahong iyon, hindi ko rin alam ang tumatakbo sa isip ni Mang Hermano at kung bakit sa daming kabataan ay ako ang isinama niya. Siguro tagahanga niya talaga ako, kaya naman hindi ako nag-alinlangan. Ayon sa kanya, inimbitahan daw siya ng isa pang manggagamot sa liblib na baryo na matatagpuan hindi kalayuan sa lugar namin. Kuya Bari, dito ko nasaksihan ang kahusayan ni Mang Hermano at kung bakit siya kinatatakutan, lalong-lalo na ng mga aswang. Noong makarating kami sa baryong iyon, sinalubong kami ng isang matandang maraming sugat sa katawan. Sa laysay nito, napalaban daw siya sa isang angkan ng mga aswang at pinagtangkaang kapag hindi nito isinuko ang kakayahan ay uubusin daw niya ang kamag-anak ng naturang manggagamot. Pinatuloy kami nito sa bahay niya at doon napag-alaman kong albularyo rin ito. Ipinatawag niya si Mang Hermano para tulungan siyang puksain ang angkan na nagbabalak sumakop sa baryong iyon. Ako naman, Kuya Bari, nakinig lamang at tila nahawa na rin ako sa katapangan ni Mang Hermano. Bawat lumabas kasi sa bibig nila ay napapatango ako at hindi man lang nakakaramdam ng takot o kaba sa maaaring kapahamakang dala noon. Hinintay nilang sumapit ang hating gabi. Nang dumating na ang oras, lumabas mag-isa ang matandang albularyo at naiwan naman kami ni Mang Hermano sa loob. Ilang sandali lang, lumitaw mula sa madilim na paligid ang 5 kalalakihan. Base sa usapan nila, hindi sumuko ang matanda kaya naman papaslangin nila ito. Kitang-kita ko, Kuya Bari, ang pagbabago ng anyo ng 5 lalaking iyon. Yumuko ang mga ito at naglabasan ang makakapal na itim na balahibo sa buong katawan nila. Ilang sandali, naging pulang-pula naman ang mga mata at humaba na rin ang matutulis na mga kuko. Umungol ang mga iyon sa bilog na buwan kaya tanaw ko rin ang mahaba't matatalim nilang mga ngipin. Nang susuguri na nila ang matanda, nagulat ako dahil mula sa bintana kung saan kami sumisilip ay tumalon si Mang Hermano. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa liksi at lakas nito. Napatakip pa nga ako ng bibig nang mula sa tagiliran, Kuya Bari, inilabas nito ang tila espadang may 2 o magkabilaang talim. Nanigas naman ako sa kinatatayuan at akala ko'y panaginip lang ang lahat dahil ang nasa harap ko, mga aswang laban sa 2 albularyo. Sumugod ang 5 aswang at lumaban naman si Mang Hermano kasama ang kapwa albularyo. Maririnig ang ingay at ungol ng mga aswang sa tuwing tatama ang talim ng sandata ni Mang Hermano na sa tingin ko ay gawa sa pinaghalong metal at pilak. Halos mapaluha naman ako nang mapagmasdan ko, Kuya Bari, ang pagbagsak ng matandang albularyo nang saksakin ito ng kuko ng isa sa mga aswang. Agad namang sumaklolo si Mang Hermano at muli akong namangha dahil ang taas ng pagkakatalon nito. Para siyang may kakaibang kakayahan na hindi ko alam noon kung saan nagmumula. Hiniwa niya sa leeg ang aswang at dumaloy roon ang kulay itim na dugo. Ilang sandali lang, nag-atrasa na ang mga iyon. Ang iba ay iika-ika na. Ang iba naman ay nakahawak sa iba't ibang parte ng kanilang katawan dahil sa sugat na tinamo mula kay Mang Hermano. Ayoko nang mabalitaan na ginugulo niyo ang baryong ito. Kung mangyari man, hindi ako mag-aalinlangang balikan kayo at ubusin. Bigkas ni Mang Hermano sa kanila. Ang mga iyon ay galit na umalis sa kinalalagyan nila.
Bago lumisan, ginamot muna ni Mang Hermano ang matanda. Nagpasalamat ito at doon na rin nagsimula ang matagal na katahimikan. Matapos po kasi Kuya Bari na matalo ni Mang Hermano ang grupo ng aswang, naging matunog na ang pangalan niya sa lahat ng mga baryo sa aming probinsya. Nabawasan na rin ang mga kulam, pambabarang at pang-aaswang dahil tunay ngang natatakot sila sa albularyong si Mang Hermano. May pagkakataon din pong may lalapit sa kanya pero hindi pa man niya ginagamot ay kusa nang umaalis o sumusuko na ang mambabarang, mangkukulam at mga nilalang. Sabi ko nga, parang Diyos tuloy si Mang Hermano na kahit ang masasamang elemento ay kinatatakutan siya. Isang araw, sa sobrang kuryosidad ay binisita ko po si Mang Hermano sa bahay nila. Nang walang sumasagot sa pagkatuko, kusa po akong pumasok. Malungkot ang atmosfera dahil wala ngang kamag-anak si Mang Hermano pero gaya po ng una kong sabi, mararamdaman mo ang pagkabanal ng lugar na iyon. Nabigla naman ako nang tawagin niya ang pangalan ko. Nandoon pala siya sa kusina at inaya akong sumabay sa kanya sa pagkain. Dahil nahihiya pong tumanggi, nakisalo na po ako sa kanya noon Kuya Bari. Dito napag-alaman ko kung sino at papaano naging bantog na albularyo ang pangalang Hermano. Lolo, bakit po ang galing-galing niyo? May kapangyarihan po ba kayo? Naaalala ko pang tanong noon sa kanya. Ang katawang lupa ko, iho, ay wala. Pero ang espiritual na katauhan, mayroon at napakalakas. Tugon nito sa akin. Hindi ko po maunawaan, Mang Hermano. Inosente ko namang sabi. Alam mo, sa katulad kong manggagamot, albularyo, babaylan o kung ano pang tawag sa amin, may 4 na bagay kaming laging tinatandaan at isinasabuhay. Ang pondo, poder, bakod at balabal. Bata ka pa para maunawaan mo pero nakapaloob sa mga bagay na ito ang pagdarasal upang mapalakas ang aming espiritual na katauhan. Pagtawag sa mga sagradong santo at anghel kabilang na ang Ama, Espiritu Santo at ang ating Panginoong Hesukristo na nagsisilbing tagapamagitan upang dinggin ang aking mga dalangin. Pananampalataya upang maging matibay ako, lalong-lalo na sa espiritual na aspeto. Bukod diyan, iho, nilabag ko rin ang ibang bagay upang maging mas malakas at matagumpay. Inaral ko ang tungkol sa mga mutya, mga agimat at anting-anting. Mahabang pagpapaliwanag niya at nagpatuloy sa pagkain. Sa totoo lang Kuya Bari, hindi ko man noon talaga maunawaan ang mga salitang binigkas niya, ngunit nang makita kong tila nalungkot siya, muli akong nagtanong. Lolo Hermano, bakit po kayo biglang natahimik? Sa pagkakaroon ng ganitong kakayahan at pamamaraan, marami kang mga bagay na dapat isantabi at isakripisyo. Kagaya na lamang ng pag-aasawa. Nagiging kahinaan ko ang magmahal ng babae. Kaya noong may nililigawan ako ay hindi ko na siya pinangarap pa na maging kabiyak sa buhay. Isa pa, isang malaking pagkakamali namin ay malaking bagay at kaparusahan ang bumabalik sa aming mga sarili. Kung hindi magtatagumpay o hindi dinggin ang aming dalangin, kami ang malulugmok sa ibaba at paparusahan ng walang katapusan. Paliwanag muli ni Mang Hermano at natigil lamang iyon nang marinig ko ang pagtawag ni Inang.
Nagpaalam ako rito at sinabing makikipagkwentuhan ulit ako sa mga susunod na araw. Pero Kuya Bari, bigla pong natahimik ang mundo ko nang mabalitaan kong ilang araw nang hindi umuuwi si Mang Hermano. Inalala ko pa nga kung may nasabi ba akong hindi maganda, ngunit pagkakaalam ko ay wala naman. Nagtanong-tanong din ako kung inimbitahan ba ito sa ibang baryo, pero sabi nila hindi naman daw. Naghintay ako noon at linggo po ang lumipas, pero walang Mang Hermano ang nagpakita sa amin. Nag-usap-usap din noon ang buong baryo dahil nangangamba sila na baka bumalik ang gulo gaya ng aswang, barang, kulam at iba pa. Ako naman, gaya ng payo ni Mang Hermano, nagdasal ako ng taimtim at hiniling ko na kung nasaan man siya, sana po ayos lang ang kalagayan niya o wala siya sa kahit anong kapahamakan. Ngunit tama rin ang haka-haka ng mga kabaryo namin. Sa pagkawala po ni Mang Hermano sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay siya namang pagbabalik ng dilim sa lugar namin. Marami ang muling nang babarang at nang kukulam. May mga nasasaniban po. Alam niyo po ba Kuya Bari, parang apokalipsis ang nangyayari po sa amin noon. Sinubukan ng ilang albularyo at manggagamot na tumulong pero lumalawak pa ng lumalawak ang kababalaghan. Hanggang sa dumating rin po ang isa sa kinatatakutan po ng lahat, ang mga aswang. Magdadapit hapon nang may grupo ng kalalakihan ang dumayo po sa aming baryo. Natatandaan ko ang mga mukha nila Kuya Bari. Sila ang grupo ng aswang noon na natalo ni Mang Hermano. Matapang silang naglalakad at tumatawa dahil daw wala na ang albularyong magtatanggol sa amin. Nang kainin na nga ng dilim ang buong paligid, nanginig ang mga ito na maluktot at unti-unting nagbago ang mga hitsura. Nagulat naman ako nang magsigawan na ang mga kalalakihan sa aming baryo at sabay-sabay na sumugod sa mga aswang na iyon, bit-bit ang kanilang mga gulok o mga itak. Kabilang na sa kanila si Itang na hindi ko talaga alam Kuya Bari na nagplano pala sila. Ipagtatanggol namin ang baryong ito gaya ng ginawa ni Hermano. Sigaw ng isa sa mga iyon at nagsimula ang patayan. Kuya Bari, sa unang pagkakataon po, nakaramdam tuloy ako ng takot at kilabot dahil sa mga sigawan at pag-ungol na umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran ng aming baryo noon. Yumuko ako, nanalangin na gaya ng mga sinabi ni Mang Hermano, tumawag sa mga anghel, santo, kay Ama, Espiritu at ang huli, Hesukristo. Taimtim ko iyong ginawa na may pagmamahal mula sa puso at may pananampalataya. Ilang saglit lang, tila isang himala po Kuya Bari dahil huminto ang sigawan at mga pag-ungol. Tumayo ako na may bakas pa ng luha sa mga mata. Lahat sila nakatingin sa madilim na kagubatan. Ilang sandali, iniluwa noon ang bantog at kinatatakutang albularyo na si Mang Hermano. Nang makumpirma, doon ay napagmasdan ko kung papaano mag-atrasan ang grupo ng mga aswang. Nagbabala na ako sa inyo noon, ngunit hindi kayo sumunod. Ngayon, aalisin ko na ang lahit pangalan ninyo sa aming baryo at buong probinsya dito sa Capiz. Mula sa tagiliran, muli nitong hinugot ang kanyang patalim. Nataranta ang iba sa kanila at ang iba naman ay nagtakbuhan. Ngunit hindi sila pinatawad ni Mang Hermano dahil isa-isa niya itong pinagtataga, pinagsasaksak at pinagpapatay. Walang mapagsidlan talaga ang paghanga ko sa kanya noong gabing iyon, Kuya Bari.
Aakalain mo talagang kung sa kasalukuyan ay tila pelikula ang nangyayari, pero hindi. Nasa realidad ako at ang pangalan niya ang mananatili sa puso't isipan ko. Ilang sandali, binalot na ng katahimikan ang buong kapaligiran. Balot pa man ng takot ang iba sa aming mga kababaryo at dugo ang aming lupain, muli akong nagpasalamat sa Diyos dahil nagbalik ng muli si Mang Hermano at natapos na ang kaguluhan. Kinamusta ko siya noon, Kuya Bari, at tinanong. Ang sabi niya sa akin, natagalan daw siya sa pagkuha ng isa sa mga mutya na matatagpuan sa malayong nayon. Habang nagkukwento pa nga siya, hindi ko alam kung bakit ko siya niyakap ng mahigpit. Siguro nag-alala lang po talaga ako ng sobra noon at kahit hindi kami magkaano-ano, talagang iniidolo ko po talaga siya at saludong-saludo po ako sa kanya, Kuya Bari. Nabigla rin ako, Kuya Bari, nang bigla siyang gumanti ng pagkakayakap at nagwika. Iho, salamat sa pag-aalala. Salamat din sa mga panalangin mo. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Ngumiti, tumango at bumalik na sa kanyang tinitirhan. Doon po, Kuya Bari, hindi ko na po kinwestiyon pa ang ibang kakayahan ni Mang Hermano. Ang tanging alam ko at naiisip, malakas ang pananampalataya ng tulad niyang albularyo na walang bagay o kakaibang kapangyarihan marahil ang makapagbibigay sa tao ng lakas at galing, kung hindi pagkakilala sa Diyos, may pusong panalangin at paniniwala. Kahit nandito na po ako ngayon sa Maynila at may sarili ng pamilya, hinding-hindi ko pa rin makakalimutan po si Mang Hermano. Nakikibalita pa rin ako. At sabi nga ng mga kamag-anak ko sa Capiz, matanda na raw ito, ngunit nagpapatuloy pa rin sa nakasanayang panggagamot at gawain. Sa Pasko po nga ay bala ko po siyang puntahan at dalawin, Kuya Bari. Ipapakilala ko po sa kanya ang napakaganda kong asawa at anak na para sa akin, apo niya na rin kahit hindi kami magkadugo. Kuya Bari, dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay mabigyan niyo pong oras ito upang basahin din sa inyong channel at maibahagi sa inyong tagapakinig. Maraming salamat muli at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Lubos na gumagalang. Emong, ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Myrna. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang tungkol sa naging kasambahay ng 2 Bombay na nangupahan sa aming baryo. Ito po ay personal na karanasan ng kapitbahay naming si Miriam nang masaksihan niya ang lihim ng kasambahay ng 2 Bombay na sina Ami at Arush. Mag-iisang taon na rin noong nangungupahan sa aming baryo itong si Amir. May isang bahay kasi sa aming baryo na ginawang paupahan na lang ng may-ari dahil mangingibang bansa ang mga ito. Nakakaintindi at medyo bihasa na rin sila sa pagsasalita ng wikang Pilipino, kung kaya't madali silang nakakausap. Noong mga unang buwan naman nila sa bahay na iyon ay naging maayos naman ang lahat. Madalas silang wala sa kanilang bahay dahil may pinupuntahan sila. Dahil doon ay malimit sa hapon o kaya gabi na kung magkaroon ng tao ang inuupahan nilang bahay. Hanggang isang araw noon,
May isang babae ang lumapit sa bahay nilang dalawa. May dala itong mga bagahe at marahil ay naghahanap ng trabaho. Walang nakakakilala sa babaeng iyon. Kaya ayon sa mga tao sa aming lugar ay baka nakikipagsapalaran lamang iyon at nataong sa lugar namin nakarating. Habang nasa harap noon ng bahay ni na Amir ang babae, ay panay-panay ang tingin nito sa loob na animoy may hinihintay. Sakto namang papalabas na noon ang dalawang Bombay kung kaya nakita nila ang babae. Miss, may kailangan ka ba, miss? Iyon pa raw ang bungad na tanong ni Amir sa babae. Hindi naman iyon sumagot kaagad. Bagkus ay napangiti lang ito sa lalaki. Inulit pa raw ni Amir ang tanong niya. Ay, magandang araw po. Gusto ko lang po sanang mamasukan bilang katulong. Baka kasi po kailangan nyo ng kasambahay dito sa bahay nyo. Tugon ng babae na nagpakilalang si Alita. Napatango naman sa kanya si Amir at nagsalita. Hindi kami naghahanap ng Hindi na naipagpatuloy pa ni Amir ang kanyang sasabihin dahil tila may kung anong umudyok sa kanya na itigil ang kanyang pagsasalita. May kung ano ring nag-uudyok sa kanya na sabihin na lang sa babae na maaari na siyang magsimula sa kanyang trabaho bilang kasambahay nila. Hindi raw maintindihan ni Amir kung bakit hinayaan niya ang babae na maging kasambahay nila. Ngunit wala na silang nagawa pa dahil hindi na nila mabawi pa ang kung anumang nasabi nila sa babae. At ayun nga, Kuya Bari, nagsimula na nga si Alita noon sa pagiging kasambahay ng dalawang Bombay. Sa tuwing umaalis sina Amir at Arush ay naiiwan si Alita sa kanilang bahay. Hindi naman ito lumalabas upang makipagkilala sa mga tao sa aming lugar. Ilap sa tao si Alita sa hindi naming malamang dahilan. Iniisip na lang namin na baka mahiyain ito dahil dayo siya at walang kakilala. Ngunit mayroon ding nagsabi na baka may kakaibang ginagawa ang babae sa bahay ng dalawang Bombay. Hanggang sa isang hapon, mga nasa 3:00 ang oras noon. Sakto raw na dumaan si Miriam sa tapat ng bahay ni na Amir at nakita nito si Alita. Dahil gusto niyang kausapin ang babae ay tinawag niya ang pangalan nito. Tila hindi naman narinig ni Alita ang pagtawag sa kanya. Kaya inulit ng kapitbahay namin ang pagtawag sa pangalan niya. Alita! Alita! Halika nga rito. May tatanong lang sana ako sa iyo eh. Wika ni Miriam kay Alita. Napalingon naman sa kanya si Alita. At dahil sa paglingon sa kanya ng babae ay tila namesmerismo ito sa kagandahang taglay ng babae. Lumapit sa kanya si Alita at saka napatanong rin ito. Ay, magandang araw po. Ano po ba yung sasabihin ninyo? Malumanay na tanong ng babae. Hindi nakasagot ang aming kapitbahay dahil nakatingin lang siya kay Alita. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ng babae, ay napako ang tingin niya sa bibig nito. Nanlaki ang mga mata ni Miriam nang may mapagtanto siya. Wala na Alita. Nakalimutan ko kasi yung nais kong itanong sa iyo eh. Sige mauna na ako. Wika na lang nito at saka umalis na. Habang naglalakad noon papalayo sa bahay ni na Amir, itong si Miriam, ay hindi mawala sa kanyang isip ang napansin niya
kay Alita. Naku, bakit kaya wala siyang philtrum? Baka hindi siya tao. Bulalas na lang nito sa kanyang sarili. Kuya Barry, yung pong philtrum, ito po yung parang uka sa itaas ng ating labi. Dahil sa nadiskubre niyang iyon, ay ikinuwento niya sa mga tao sa aming baryo ang tungkol kay Alita. Marami tuloy ang nagsabi na baka hindi nga tao ang babaeng yan at baka engkanto ito. Simula naman noon, madalas na naming minamanmanan ang babae. Malimit naming siyang tinitingnan kung nasa labas ba siya ng bahay ni na Amir o kung wala. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang beses, natsyempong nakita namin ang dalawang Bombay. Kung kaya kinausap namin ang mga ito. Amir, Arush, wala ba kayong napapansin dyan sa kasambahay nyo? Tanong ko sa dalawa. Napailing naman sila bilang tugon sa akin. Kasi ang totoo niyan, alam mo, medyo mahiwaga siya, no? Naisip namin na baka hindi tao yung kasambahay nyo at baka engkanto yan. Wika naman ni Miriam. Kaya napatingin lang sa kanya ang dalawang Bombay. Napailing lang ang dalawang lalaki dahil doon. Noon lang din namin naisip na hindi nga pala sila naniniwala sa ganoong mga nilalang dito sa Pilipinas. Alam mo Miriam, hindi naman totoo ang mga ganoong nilalang dito. At saka, mabait naman iyong si Alita at mapapagkatiwalaan. Kung kaya wala kami nakikitang problema sa kanya. Saad naman ni Arush. Hindi naman kami kumibo sa sinabi nilang dalawa. Dahil doon ay nagpaalam na nga ang mga ito sa amin. Subalit bago pa man sila tuluyang makalayo sa amin ay nagsalita pa si Miriam kaya natigil ang dalawa sa kanilang paglalakad. Basta yung sa akin lang ay paalala lang ha. Mag-iingat kayo sa kanya at baka kung ano ang gawin sa inyo. Napailing naman ang dalawang Bombay at saka nagpatuloy na sa kanilang paglalakad. Noong makalayo naman ang mga ito sa amin, nag-usap-usap kami ni Miriam tungkol kay Alita. Paniwalang-paniwala rin kasi talaga ang aming mga kapitbahay na hindi tao ang babae dahil engkanto ito. Mamatyagan ko yung babaeng yan at nang malaman ko kung totoo ang hinala ko sa kanya. Saad pa nito sa akin. Hindi nga nagdalawang isip si Miriam na bantayan itong si Alita. Halos araw-araw ay minamatyagan niya ito sa bahay ni na Amir at Arush. Hindi naman niya matsyempohan na nasa labas ito dahil nga hindi lumalabas ang babae, lalo na kung wala ang dalawang niyang amo. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin tumigil si Miriam sa kagustuhan niyang malaman kung ano ba talaga, kung tao o hindi itong si Alita. Hanggang sa isang gabi noon, pauwi siya sa kanilang bahay at madadaanan niya ang bahay ni na Amir at Arush. Gabi na iyon. Sa pagkakatanda niya ay nasa 9:00 na iyon ng gabi. Patay na ang mga ilaw sa bahay ng dalawang Bombay. Kaya batid niyang natutulog na ang mga ito. Sa hindi inaasahan noon ni Miriam ay nakita niyang lumabas ng bahay si Alita. Dahil doon ay nagtago siya sa parting hindi nito makikita.
Nagpalinga-linga pa raw ang babae noon na nakasuot pa ng kulay puting damit. Noong wala itong makitang tao, ay dali-dali itong naglakad. Dahil sa kuryosidad ni Miriam kung saan ito papunta, ay sinundan niya si Alita. Ingat na ingat siya upang hindi siya makita ng babae. Saan kaya pupunta itong babaeng to? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Patuloy niyang sinundan ang babae hanggang sa dinala siya nito sa isang pamilyar na parte ng kanilang baryo. Ha? Bakit dito siya pumunta? Sa malaking puno ng kamatsili? Anong gagawin niya dito? Tanong pa ni Miriam. At para malaman ang sagot, ay inabangan na lang niya ang mga susunod na mangyayari habang nakatago pa rin siya. Ilang sandali pa ay tila lumiwanag ang paligid ng malaking puno at unti-unting gumagalaw ang mga sanga at dahon nito. Hindi makapaniwala si Miriam sa kanyang nakita, lalo na nang biglang tumambad sa kanya ang tila malaking mansyon na naroroon sa malaking puno. Napatakip siya ng kanyang bibig hanggang sa nawala na ang babae. Dali-dali siyang umalis roon at saka umuwi ng dire-diretso sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Kinaumagahan naman ay nakita niyang nasa labas ng bahay ni Amir si Alita. Nakatingin lang ito sa kanya kaya kinabahan siya. At dahil sa nakita niyang iyon ay iniwasan na niya ang babae. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari at maging ako ay hindi talaga makapaniwala sa naging kwento niya, Kuya Bari. Hanggang sa lumipas noon ang mga araw at nabalitaan na lang naming umalis na sa bahay na iyon sina Amir at Arush. Hindi namin alam ang dahilan. Sa pag-alis naman ng dalawang Bombay ay biglaan ding nawala itong si Alita. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. At dahil din sa natuklasan ni Miriam kay Alita, kumalat ang bali-balita sa aming baryo na baka iyon ang dahilan kung bakit iniwan ng mag-asawa ang bahay nila dahil pala nagkasakit daw ang asawang babae at walang nakapagpagaling dito kahit na doktor. Ayon pa sa mga tao sa aming lugar, marahil ay dahil sa nakikitirang engkanto sa kanila na hindi nila nakikita at ang engkantong iyon ay si Alita. Nang makatsyempo siya, dahil dayo rin ang dalawang Bombay, nagpanggap siyang kasambahay ng mga ito upang bigyan din ng karamdaman ang dalawa. Subalit, ano pa mang kwento-kwento tungkol sa nangyari kina Amir at Arush, isa lang ang tiyak namin, Kuya Bari. Isang engkanto si Alita na siya namang naging kasambahay ng dalawang Bombay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y nagustuhan nyo at mapiling basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Myrna. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Oscar. Ito po ay naging karanasan ko noong minsan akong pumunta sa bahay ng aking dating nobya na itago na lang natin sa pangalang Celia.
Kahit na may mga sabi-sabi noon na may lahing aswang ang dati kong nobya, hindi po ako naniniwala. Alam ko naman kasing mabait siya at napaka-reliyosang tao. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano ang kanyang reliyon. Sa tuwing niyayaya ko kasi siyang magsimba, umaayaw po siya. Baka daw pagalitan siya ng kanyang ama kung sasamba siya sa ibang simbahan. Alam mo, kung gusto mo talaga akong makasama sa pagsimba, doon ka na lang sa aming magsimba. Makikilala mo pa ang aming mga kapamilya. Wika pa sa akin ni Celia. Nakaramdam naman ako ng pananabik ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Parang kinukuryente ang aking laman dahil sa ganoong pakiramdam. Noong medyo napawi na ang pananabik ko, napalitan iyon ng kilabot. Hindi ko naman alam kung ano ang dahilan noon, kung kaya isinantabi ko na lang ang bagay na iyon. Sige. Kailan ba ang araw ng pagsisimba ninyo, Celia? Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman sa akin ang aking nobya at saka nagwika. Sa Biyernes, basta susunduin na lang kita para hindi ka maligaw. Dagdag pang wika nito sa akin. Napatango naman ako sa kanyang sinabi, Kuya Bari, at napawika na magsisimba ako sa kanila upang makilala ko naman ang kanyang mga kamag-anak. Nang mga panahong iyon, umuwi na ako sa aming bahay. Naisip kong sabihin sa aking ina ang pag-aaya sa akin ni Celia noon. Pagkarating ko naman sa aming bahay, buong pananabik kong sinabi ang tungkol sa pagsimba kina Celia. Inay, sa Biyernes po ay magsisimba po ako kila Celia. Napakunot noon naman ang aking ina nung mga oras na iyon. Ano? Anong gagawin mo roon? Alam mo bang walang simbahan doon? Naguluhan ako sa sinabing iyon ng aking ina, kaya napawika ako. Pero nagsisimba daw sila tuwing Biyernes na ya. Tsaka sabi niya ipapakilala daw niya ako sa mga kapamilya niya. At dahil sa sinabi kong iyon, nakita kong napalunok ang aking nanay. Kaya iniba ko na lang ang usapan at saka pumasok na lang ako sa aking silid. Seryoso na kasi akong pupunta at dadalo sa misa sa baryo ni Celia. Dumating ang araw ng Biyernes. Maaga akong umalis sa aming bahay at saka tumungo sa baryo ni Celia. Pagkarating ko roon, nakita ko siyang nakaabang na sa akin. Kung kaya naglakad ako ng papalapit sa kanya. Hi Celia, anong oras ba ang misa ninyo? Tanong ko pa sa kanya. Napangiti lang sa akin ang aking nobya. At pagkatapos ay yumakap ito at tumugon siya sa akin. Ay, baka maya-maya pa yun. Pero bago yun, pumunta ka muna sa bahay namin para makilala mo naman yung mga magulang ko tsaka yung mga kapatid ko. Sabi sa akin ni Celia. Napatango naman ako sa kanya at saka nagpa siyang sumama sa kanya sa pag-uwi sa kanilang bahay. Noong nasa daanan na kami, napalingon ako sa malawak at bakanting lote. May nakita akong ribulto roon pero hindi ko masyadong maaninag dahil medyo malayo sa aming kinatatayuan. Ay, ano yun? Ano ba yun, Celia? Tanong ko kay Celia. Ay, yan ba? Yan ang ribulto ng santong sinasamba natin. Diyan tayo mamaya magsisimba. Tugon naman niya sa akin.
At dahil hindi ko naman ganoon nakita ang rebulto, ay tanging pagtango na lang ang aking nagawa noon kay Celia. Pagdating namin sa bahay ni na Celia, agad akong sinalubong ng mabalasig na titig ng kanyang mga magulang at kapatid. Parang gusto ko na ngang umuwi noon, Kuya Bari, pero bigla silang napangiti sa akin at saka sinabihan akong pumasok sa loob ng bahay nila. Ay, ikaw pala ang nobyo ng anak ko, sabi ng ina ni Celia sa akin. Pormal akong ipinakilala ng aking nobya sa kanila. Nasa ganoong sitwasyon kami noon nang biglang may malakas na tunog kaming narinig. Dahil doon, nagwika ang ina ni Celia na magsisimula na ang misa. Kaya kinakailangan naming pumunta na sa bakanting lote. Halika na, magsisimula na ang misa, wika sa akin ni Celia. Hindi ko alam kung mamamangha ba ako, Kuya Bari, o matatakot noong mga panahong iyon. Noong tumingala kasi ako sa langit, nakita kong malapit na palang gumabi iyon. Napaisip ako dahil parang hindi naman natagalan ang aming pag-uusap. Subalit, tila mas naging mabilis ang oras. Ilang sandali pa, napayuko ang mga tao. Yumuko rin ako, Kuya Bari, at nakinig sa nagsasalita sa aming harapan. Nang walang ano-ano, napatingin ako sa rebulto ng santong sinasamba ni na Celia. Laking gulat ko noong makitang naging kulay pula ang mga mata ng santong iyon. Bahagya rin iyong gumalaw at mas lalo akong nagimbal nang makitang tinubuan iyon bigla ng pakpak. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, narinig kong umaawit ang mga kasama ko sa bakanting lote, kabilang na si na Celia. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako ng mga panahong iyon, ngunit noong napatitig ako sa paligid, kitang-kita kong nagbabaga ang mga mata ng mga naroroon. Tila naging mabalahibo silang mga nilalang. Ilang sandali pa, napaupong palaka sila habang nakaharap sa nasabing rebulto ng santo. Patuloy sila sa kanilang pag-awit hanggang sa lumitaw na ang buwan sa kalangitan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Takot na takot akong tumingala at nagwika ng, kabilugan pala ng buwan ngayon. Wika ko lang sa nanginginig na tinig. Napalingon ako kay Celia at halos mapaigtad ako sa takot, Kuya Bari, noong makitang maging siya at 10 ng kanyang pamilya ay nagbago rin ng anyo. Aswang! Mga aswang kayo! Dahil abala sila sa kanilang pagsamba, naisipan ko nang tumakas sa lugar na iyon. Agad akong tumayo at saka tumakbo sa gilid kung saan may mga malalaking bato roon. Nagtago ako roon habang sumisilip sa santong sinasamba ng mga aswang. Halos mapasigaw ako sa gulat noon nang makitang ang rebultong santong iyon ay gumagalaw. Maya-maya'y nakita kong napatitig iyon sa mga taong sumasamba sa kanyang harapan
Kung kaya lalo pang ginapangan ng kilabot ang aking katawan, Kuya Bari. Anong gagawin ko? Tanong ko na lang sa aking sarili. Noong akma na sana akong lalabas sa pinagtataguan ko, nakagawa ako ng ingay. May naapakan kasi akong tuyong sanga. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, napalingon sa akin ang mga aswang. Mas lalo akong nataranta noon, Kuya Bari, kaya kahit na hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari sa akin, nagpasya akong tumakbo. Alam kong may humahabol sa akin, kaya mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. Mabato at malupa ang aking dinadaanan, ngunit kahit papaano ay nasisinaga naman ng buwan ang aking dinadaanan, kung kaya hindi ako nahirapan. Noong medyo nakakalayo na ako, napalingon ako. Nagtaka ako dahil biglang nawala ang mga humahabol sa akin. Ang buo kong akala ay nakaligtas na ako. Makakampante na sana ako noon, ngunit noong mapaharap ako sa aking daanan, nakita ko na naroroon sa harapan ko ang santong rebulto ng mga aswang. Nakatitig iyon ng mabalasik sa akin at parang buhay na buhay. Inisip kong tumakbo na lang ng mabilis upang malampasan ang nasabing santo. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla iyon na naging isang asong kulay itim. Ano nangyari? Bakit naging isang aso to? Tanong ko na lang sa aking sarili. Hindi ko kasi alam kung totoo ang aking nakikita ng mga oras na iyon. Parang nagsisisi na ako na dumalo ako sa simbahan nila Celia. Sana'y nakinig na lang ako sa aking ina. Mabilis akong tumakbo papalayo. Ngunit sa aking pagtakbo ay inakalang wala na ang aswang na santong iyon. Ngunit laking gulat ko nang makitang nasa mismong tapat ko na siya. Nakangisi iyon at saka nakalabas pa ang mga pangil. Naisip kong baka buhay nga ang santong iyon at nasa peligro na ako. Dahil doon, walang pag-aalinlangang sumigaw ako. Tulong! Tulungan niyo po ako! May aswang dito! Tulong! Naisip kong bahala na kung ano ang isipin ng ibang tao sa akin. Basta ang mahalaga ay makaligtas ako sa kapahamakan. Narinig kong muling umangil ang aswang na iyon at humanda siyang aatakihin ako. Dahil doon, naging alerto ako. Noong akmang susunggabanan niya ako, mabilis akong umilag. Hindi niya ako nagawang tamaan, kaya doon na ako napatakbo ulit. Kailangan ko makatakas. Hindi ako pwedeng mahuli ng aswang na iyon. Wika ko sa aking sarili habang tumatakbo ng mabilis. Sakto namang may isang bahay akong nakita, kung kaya mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Hindi ko alam kung may tao roon, ngunit naisip kong makipagsapalaran na lang. Noong nasa tapat na ako noon, tumawag ako. Tulong po! Tulong po! Tao po! Tulong po! Panay ang linga ko noon dahil baka nasa tabi ko na lang ulit ang aswang. Lalo ko pang binilisan ang aking pagtawag nang makita kong papalapit na sa akin ang aswang santo na iyon. Ilang sandali pa, bigla na lang bumukas ang pinto ng bahay at tumambad sa akin ang isang matandang lalaki. Manong, tulungan niyo po ako. Inahabol po ako ng aswang. Wika ko sa kanya. Inakay ako ng matandang lalaki papasok sa bahay niya.
Sinabihan niya ako na huwag akong gagawa ng ingay upang hindi kami pasukin ng aswang na iyon. Iho, madali ka, pumasok ka. Hindi nakikita ng aswang ang bahay kong ito, kaya kung maaari ay huwag kang gagawa ng kahit anumang ingay. Wika ng matanda sa akin. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. Ilang sandali pa, may narinig kaming paghuni ng tiktik sa labas na tila umaaligid sa buong bahay ng matanda. Sinabi sa akin ng matanda na hinahanap niya kung saan ako napunta dahil may tagabulag daw ang paligid ng bahay niya. Ikinwento ko naman lahat ng nangyari sa akin sa matanda at doon ko palang napag-alaman na mga aswang nga ang mga nakatira sa nasabing baryo. Nanatili ako sa bahay ng matanda hanggang sa mag-umaga. May takot pa rin akong lumabas ng bahay nila kahit alam kong umaga na. Nagkaroon na kasi ako ng phobia, Kuya Bari, dahil sa aking mga nasaksihan noong gabing iyon. Pag-uwi ko po ay nag-aabang na sa akin ang aking nag-aalalang ina. Ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin at nagsisisi akong hindi ako nakinig sa kanya. Dahil doon, hindi na talaga ako nakipagkita pa kay Celia. Hindi na rin ako bumalik pa sa baryong iyon dahil sa takot na baka hindi na ako makaligtas pa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa santong aswang na iyon, Kuya Bari, pero matinding kilabot po talaga ang naidulot noon sa akin. Magmula noon, parang nagkaroon na ako ng takot sa mga rebulto ng santo dahil sa naging karanasan kong iyon. Kahit na mahal ko pa si Celia, ay nagawa ko siyang limutin, Kuya Bari. Maaaring nilinlang lang niya ako upang mapasapi ako sa kanilang angkan o kaya'y baka biktimahin. Hindi siya kawalan sa aking buhay sapagkat hindi ko ipagpapalit kailanman ang aking pananampalataya sa Panginoong Diyos para lang sa isang pag-ibig kapalit sa pagsamba sa santo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Oscar. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.